So, nagbabalik tayo guys. So, nandito ulit tayo para sa panibagong content natin. So, ito na yung kadugtong nung na-upload natin kanina na video. So, ngayon, tuturo ko sa inyo kapag level 100 na kayo kung ano yung mga gagawin nyo. Okay? So, unang-una, punta muna kayo dito sa Platinum Buff. Okay? Dito. Ayan. So, yung gagawin nyo dito guys, bago tayo magpa-farm, select nyo muna tong grade. Ayan. So, pindutin nyo itong unique. Tapos dito, select nyo to. Tapos, set nyo lang sa 7 days. Ayan. So, magbabayad tayo ngayon ng 5,000 gems. Ayan. So, makukuha natin tong stats na to, guys. Okay. So, extra damage para meron tayo. Ayan. So, activated na siya. Mas maganda to kaysa dun sa platinum na normal lang. So, ito mas maganda yung stats. Okay, so, nakadepende yan sa inyo, guys. Kung satisfied na kayo dun sa normal lang. So, ito sa akin. So, yun. So, yung susunod natin, guys, is kung saan tayo magpa-farm. Kasi kailangan nyo na ng item eh. So, hindi kayo pwedeng mag-stay sa ganitong item. Ayan. So, kasi pangit to eh. At saka mag-i-expire din yan. So, ngayong beta testing pa lang is para ma-experience nyo na kagad yung mga items na maganda. So, saan kasi bumili na ako ng ganito eh. Kahit hindi siya perfect, at least mataas yung magic skill amp natin. So, mamaya explain ko yan lahat-lahat. So, simulan muna natin kung saan natin makukuha yung mga items na gusto natin. So, simulan muna natin dito sa pinakadulo, sa volcanic. Okay, so bago kayo pumasok guys, check nyo muna dito. Di ba papasok kayo, pindutin nyo yan at saka merong lalabas na ganito. So, pindutin nyo lang sa item guys. So, para malaman nyo kung ano yung mga possible nyong ma-loot. Okay? So, ito yung mga possible natin na ma-loot dito sa dungeon na to. Ayan. So, pwede tayo maka-loot ng RW3 na bike. So, type blue. So, ito yung maganda dito kasi dito natin makukuha yung set natin na osmium. Okay, itong osmium at saka lapis. At saka osmium blade kapag sword type kayo. So, depende yan. So, maliban dito, ito na. Pare-parehas na yan. Ito yung mga makukuha natin. So, check nyo muna para alam nyo yung mga possible nyong ma-loot. Hindi kayo pasok lang ng pasok kasi maraming choices dito na pwede nating pasukan. Okay, so punta naman tayo ngayon sa pangalawang pwede nating pag-farman. Kung saan tayo pwedeng mag-farm. So, dito sa Tower of Undead. So, teleport tayo dun para makita natin yung mga possible natin na ma-loot. So, ito naman yung mga possible na ma-loot natin dito. So, meron pa rin naman dito osmium guys. Kaso sa lapis lang siya. I mean sa osmium lang siya. Okay, osmium lang na weapon pala. Okay. So, pagdating sa armor guys, shadow titanium lang yung possible na ma-loot natin. Kasi walang nakalagay dito na osmium. Shadow titanium or osmium. Walang nakalagay. So, yung weapon lang dito yung osmium. So, ito yung mga disadvantage naman dito para dito sa Tower of Undead. So, pero meron kasing maganda dito na pwede nating ma-loot na wala doon sa volcanic. Katulad ng Mergaheps ring. So, importante pa rin to dito sa Cabal. Kasi kapag mag-war kayo guys, kailangan nyo to. Kasi hindi gagana yung mga ganitong ring. Ayan. Hindi gagana yung mga galing lang sa event. Katulad ng happy birthday ring. Hindi gagana yan. Ayan, may nakasulat na nga eh. Ayan, hindi daw siya ma-applied sa war. So, kung mag-war kayo guys, mag-farm muna kayo dito sa Tower of Undead. Kasi dito nyo makukuha yung yung ring at saka weapon na osmium. Kaso nga lang, shadow titanium lang yung makukuha nyo about sa armor. So, ngayon, punta kayo dito sa ito muna yung mas recommended ko muna na dito kayo magpa-farm muna sa volcanic.
Kasi nandito yung mga kailangan na pang-umpisa natin. Yung osmium talaga yung maganda dito, guys. Yung sa weapon na osmium at saka sa armor. Ito yung importante dito. Kasi kailangan nga natin ng set. Katulad na ito. Ayan, yung helmet ko. Binili ko lang to. Hindi ko to napulot. Binili ko lang siya. Since na wizard ako, kailangan ko ng amp. Hindi ako nag-CDI. Or yung critical type. Mas maganda yung amp lang muna. Para sa damage. So ngayon, magpapasok tayo ngayon dito, guys. Ayan, pindutin nyo lang tong yung 150 na enter. Ayan, challenge nyo lang. Pwede nyo namang i-auto dito. Ayan, pindutin nyo tong auto kung tinatamad kayo. Pero kung gusto nyo mas mabilis na run, ayan, mag-BM lang kayo. Tapos manual nyo. Huwag kayo mag-auto. Ayan, so mabilisan lang. Kasi kapag naka-auto kayo, hindi kayo makapag-dash agad-agad. Kahit na naka-auto pa yung bike nyo. Mas mabilis pa rin yung manual. Pero ang tinatamad talaga kayo, pwede nyong i-auto. Wala namang problema dun. Ayan. So, at saka about naman dun, guys, sa mga item na mga possible na malot natin. Okay, explain ko sa inyo, guys, yung mga possible na malulot natin kung ano yung gagawin natin. So, ganito yung gagawin nyo, guys. Kung wala naman, halimbawa sa armor, guys, kung walang outrageous na nakasulat dito, halimbawa dito, Shadow Titanium Coat of Guard. Hindi siya outrageous, dapat outrageous, katulad na ito. Okay, example ko sa inyo. Ayan, yung helmet ko. Ayan, kung mabasa nyo, Osmium headpiece of outrageous. So, kailangan outrageous kapag sa set. Okay? Dito sa suit, gloves, at saka boots. Kailangan outrageous, guys. Pero pwede rin helmet. Kapag 2 slot. Okay? Rare yun, guys. Kapag 2 slot. Pero pag 1 slot, medyo tagilid tayo dun. At saka sa helmet naman, guys, yung rare talaga sa helmet, guys, is yung fatal. Okay, may nakasulat dyan, fatal. Imbis na outrageous, magiging fatal. Yun yung mga rare. At saka about naman dito sa weapon natin, kailangan fatal din. Ayan, nabasa nyo. Ganyan dapat yung nakasulat kapag weapon. Okay, so fatal yung maganda. Pwede ring outrageous, pero depende sa build. Mas rare talaga sa weapon kapag fatal. Ayan, so, yung gagawin nyo, guys, kapag wala naman kayo nababasa dito na ganun, outrageous, ganun. So, maliban doon, meron pang kumbaga semi-rare. So, ito yung mga amp lang yung nakasulat. Ayan. Yung amp. Nakasulat dito sa taas. Mabasa nyo dito. Shadow Titanium of Amp. So, pwede nyong i-keep yan kasi pwede nyong gamitin pansamantala. Lagyan nyo ng slot. So, papakita ko sa inyo yung ginawa ko. Katulad na ito, guys. Ayan. Tignan nyo. Amp lang yung nakasulat, pero since na wala pa tayong perfect na outrageous, so ito lang muna pinagtiyagaan ko. So, nilagyan ko lang siya ng slot. Okay, nilagyan ko lang siya. So, ito na. Ito na yung gagawin nyo kapag wala kayong mabasang outrageous at saka fatal or amp. Ito yung gagawin nyo. Babasagin nyo lang siya, guys, para hindi masayang. Kasi possible nyo magamit yung materials kung mag-update pa sa susunod. Okay, so ito. Pindutin nyo dito, guys. Itong parang potion dito sa kaliwa. Ito. Mass extract. Pindutin nyo lang yan. Tapos, isi-select nyo yung gusto nyong basagin. Ayan. Isa-isa natin. So, bawat basag ng item, guys, yung mga walang kwentang item, is may katumbas bawat basag. Meron kayong makukuhang materials. So, yung materials na yan, merong purpose yan para sa future updates. So, hindi pa ngayon. Sa future updates pa. So, yan yung mga gagawin nyo kapag hindi rare yung mga nakukuha nyo. Hindi outrageous, hindi fatal. So, ayan. Katulad yan. Guard, wala yan. Extract nyo lang yan. Extract.
Okay, yung mga basura guys, yan lang gagawin nyo, extract. Ito naman yung pag-extract. Ito yung pagbabasag ng item na paisa-isa. Itong nasa baba yung extract. Kung babasagin nyo lang siya. Katulad dito. Ito kasi mass extract to eh. Kumbaga, isahan lang. Magse-select kayo. Ayan. So, yun yung about dito sa item kasi merong nag-request sa yan kanina. So, yung habol natin dito guys sa dungeon is makakuha ng mga upgrade core. Upgrade core high at saka force core high. So, ito yung papasukan nyo kung ito yung hinahanap nyo. Kung naghahanap kayo ng upgrade core high at saka force core high. So, ito yung maganda sa inyo. Dito ay pumasok sa volcanic. So, kung naghahanap naman kayo ng upgrade core medium at saka force core medium, ito yung hanap nyong dalawa. Ayan. Doon naman kayo pumasok sa Tower of Undead or EOD. Sa shortcut na pangalan nun, EOD. So, ayun. Ito yung mga kailangan nyo. Kasi kapag maglalagay kayo guys ng slot dito, example ko dito sa Osmium, maglalagay kayo ng ganito, yung magic skill amp, kailangan nyo ng force core high, since na Osmium siya. Ito yung kailangan nyo, force core high. Pero kung mababa naman sa Osmium, naging shadow titanium lang. Ayan, wait lang. So, ganito, yung mga shadow titanium. Ayan. Kung ganyan, is kailangan nyo dun sa force core medium para malagyan nyo ng slot yan. Okay, so, sa next video ko yan sasabihin sa inyo about sa pag-upgrade ng slot. At saka kung paano mag-ups ng mga item. So, ngayon, sinasabi ko lang sa inyo yung mga possible nyong gawin dito sa pagpa-farm. Kasi meron ako nabasa kanina na nag-comment sa video na about sa kung saan daw magpa-farm. So, yung pagpa-farm guys, yung dungeon yung tinutukoy, hindi yung sa mga normal mobs lang. So, ayan. So, ang baguhan talaga kayo dito guys, hindi nyo pa kabisado kung saan kayo pupunta. Ito lang yung ginagawa dito kapag dungeon. Pipindutin nyo dito sa kanan ito. Ito. Pindutin nyo lang yan kung gusto nyo mag-manual at saka hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. Pindutin nyo lang tong nasa kanan kasi pupunta yun sa mismong daanan or kung saan yung papatayin. Ayan. Nakikita nyo naman. Kinikil niya yung boss. So, kung gusto nyo malaman muna kung first time nyo mag-dungeon, pindutin nyo na lang muna yung auto. Para alam nyo sa susunod yung pasok sa dungeon, alam nyo na yung gagawin nyo. Kasi makikita nyo na kung saan pumupunta yung karakter nyo. Ayan. Pero kapag nagda-dungeon kayo guys, wag lang yung normal. Kailangan nyo mag-battle mode. Gamitin nyo yung BM2, yung battle mode 2, para mas mabilis. Ayan, katulad nyo, napakabilis. Ayan, kapag naka-auto yan, magkukusa talaga yan guys. Ayan, para sa mga baguhan. Ito yung gagawin nyo. At saka, kanina pala guys, merong binigay na naman yung GM na gems at saka ALS. Pati na rin yung pet. Okay? So, mamaya, paglabas natin dito, pagkatapos natin dito, sasabihin ko kung saan natin makukuha yung change name para sa pet natin. Okay. So, yun. Tapos na. Ito na yung huli guys. So, possible na makakuha kayo dito ng item nyo. So, ito muna guys, yung sa pet. Isa-isin muna natin. So, kapag yung binigay kanina guys na pet, ayan. Ito yung binigay kanina. Kung i-equip nyo lang yan, double tap nyo lang. Ayan, double tap. Tsaka okay na yan. So, magle-level na lang yan. Bawat uma-attack kayo sa mobs. So, paano natin may change name? Punta lang kayo dito guys. Sa item shop dito. Ayan, yung item shop sa taas. Tapos dito guys sa convenience. Tapos ito sa functional. Tapos ito na siya, yung pet name card. So, 18k yung presyo niya na gems. So, huwag kayo matakot na mabawasan yung gems nyo. Kasi yan naman talaga yung purpose niyan. So, bibili lang kayo niyan. So, ako kasi meron na. Meron na akong ganyan. So, ipapakita ko sa inyo paano nyo
change name. So, bago nyo ma-change yan guys, alisin nyo muna dito. Punta kayo dito sa menu natin, tapos dito sa pet and mercenary. Ayan, double tap nyo lang yan ulit para mapunta sa inventory nyo. Ayan, so kapag nandyan na siya, hanapin nyo yung pang change ng name. Eto, yung pet name card. Double tap nyo lang ulit, tapos hanapin nyo yung pet nyo dito sa inventory nyo. Tapos double tap nyo rin para mapunta dito. Tapos ngayon maglalagay na kayo dito ng pet name. So, depende sa inyo kung ano yung ilalagay nyo. Sa akin, Boss Dachi. Ayan. So, yun. Na-change name na natin. Balik ulit natin. Equip ulit. Double tap. So, ayan. Lalabas na siya, guys. Asa na? Eto na siya. Yung wolf. So, lahat tayo merong ganyan, guys. Kasi free lang yan. Ayan, nakikita nyo sa kanila. Pero hindi pa na-change name yung sa kanila. So, sa inyo, change name nyo na para hindi tayo magkapare-parehas. Huwag nyo lang igayahin yung, yung name ng pet ko. So, yun lang muna sa inyo, guys. So, bukas i-upload natin yung about sa pag-upgrade ng item at saka paglalagay ng slot kung paano yung tricks na gagawin kasi baka magkamali kayo. Okay, so dito lang muna guys.